Binibilit ko at di na lang hingang malalim! Huwag na nga. Hindi na ako pupunta sa piging ng kaarawan. Kamahalan, hindi maaari. Nakalimutan niyo na ba ang utos ng inang emperatriz? Sa ika-36 na kaarawan ng kamahalan, ang unang prinsipe ay itatalaga bilang itinakdang tagapagmana. Kayo ang kanyang ina, tapos hindi kayo pupunta? Tama! Mahalagang araw to para kay Elijah. Pupunta ako. Isa pa! Kamahalan, bakit naman na po nito tapos ang laki-laki pa? Ang kasuotang imperial na to, nag-iisa lang to, kamahalan. Ano na po gagawin natin ngayon? Narito na si Binibining Grace! Si Binibining Grace? Yan. Aba, nariyan ka na, Binibining Grace. Ang tagal mong pinaghintay ang kamahalan at ang buong korte. Akala ko'y nalimutan mo na kung gaano kadakila ang araw na ito. Patawad! Patawad, kamahalan! Patawarin niyo ako! Tumayo ka. Salamat, kamahalan. Maawa kayo. Sana walang makapansin sa aking suot. Ha? Yan si Binibining Grace? Anong nangyari? Tumaba siya ng ganyan? Yan ang dahilan kaya ilang taon na siyang nagtatago sa loob ng palasyo. Nahihiya siyang magpakita. Kung maging tagapagmana ang unang prinsipe at siya ang kanyang ina, kapintasan yun sa kanya. Unang prinsipe. Kamahalan. Sa ating dinastiya, hindi ang pagkapanganay, kundi ang kahusayan ang tinitingnan sa prinsipe. Anong mahalaga at anong hindi? Ang mamamayan ng mahalaga, ang namumuno. Tama na yan! Isa kang prinsipe. Ngunit ika'y nauutal at natatakot kung ganyan ka. Papaano ka mamumuno? Balik na! Opo. Elijah! Tingnan niyo, mukhang bola ang unang prinsipe! Kamahalan, patawad! Hindi niya sinasadya! Binibining Grace, nagdulot siya ng malaking kahihiyan. Malinaw ang nangyari at nakita ng lahat. Ngayon, nagagawa mo pang magdahilan? Sinisira niyo ng anak mo ang dangal ng maharlikang angkan. Ang ikalawa kong kapatid, sinipa ako. Napastangan! Elijah, matapos mong hiyain ang iyong sarili, hindi ka na nga nagsisi. Nagsinungaling ka pa at namimintang. Huminahon kayo, magpapaliwanag ako. Hindi nasagot ng aking kapatid ang tanong nyo. Nalungkot siya at natural lang na magkamali siya ng kilos. Dahil sinasabi niyang kasalanan ko ang nangyari, aakuin ko na ang kasalanan. Handa akong parusahan. Ama, ang lola mismong pumili sa aking kapatid na maging tagapagmana dahil nalalapit na ang pagtatalaga kung dahil dito ay mababahiran siya. Hindi ko yon makakayanan. Prinsipe! Tatandaan mo ito. Unang mamamayan, ikalawang estado, huli ang namumuno. Hindi mo man lang mabigkas ang mahalagang simulaing ito ng pamumuno. Mabigat ng kahihiyang ginawa mo. Sa halip na magsisi, dinamay mong yung kapatid. Sa ganyang kahinaan at katiwalian, papaano mo papasanin ang tungkulin ng tagapagmana? Ang paghirang ay pagpapaliban sa ngayon. Matapos ang isang buwan sa pagbabalik ng dakilang inang reyna, pagpapasahan ang bagay na ito. Kamahalan! Kamahalan! Hindi nagsisinungaling si Elijah! Binibining Grace, anong kapangahasan nito? Kinukwestiyon mo ang kamahalan sa korte? Hindi kamahalan! Hindi ko yun magagawa! Ayoko lamang mapagbintangan si Elijah! Bintang? Drama Wave. Siya ang nagdala ng kahihiyan niya. At kung iisipin, ikaw ang nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Hamak na babae! Sadyang pangahas ka! Pinalitan mo ang kasuotang imperial ng walang pahintulot!
Kalapastanganan. Hinahamak mo bang dangal ng kaharian? O nagtatanim ka ng sama ng loob laban sa kamahalan? Hindi po! Hindi kamahalan! Maliit lang ang aking kasuotan! Tahimik! Nagsasalita ka laban sa kasuotang imperial! Sadyang wala kang galang! Nagkakalat ng masangsang na amoy. Kamahalan, amoy ninyo! Ang bahong ito ng pawis ay paglapastangan sa dangal ng palasyo. Ito'y malubhang krimen! Kaya pala, biglang nangamoy dito sa bulwagan. Yun pala'y singaw ng katawan ni Binibining Grace. Kapangasan at masangsang na amoy. Tila ang kagaspangan ng unang prinsipe ay minana niya sa kanyang ina. Ay, Hindi maayos ang asal ni Binibining Grace. At hiniyan ng unang prinsipe ang korte. Salat siya sa asal. Balik na sa inyong palasyo. Opo! Opo! Babalik na kami! Ina, mali po bang maging mataba? Dapat lang po ba tayong hamak-hamakin ng iba? Siyempre hindi, anak. Napakabait ng aking Elijah at napakatalino. Walang dapat humamak sa'yo dahil lang sa ikaw ay mataba. Kasalanan ko ang lahat. Ito'y dahil wala sa akin ang pabor ng iyong ama. Ina, tulungan niyo ako! Elijah! Ililigtas kita! Malaking hadlang kayo kay Noah. Kayong mga nakakadiring baboy. Dapat lang sa inyong mabulok sa ilalim ng lawang ito. Upo na kayo. Salamat sa inyo. Simula pa lang ang posisyong ito. Ang bahong ito ng pawis ay paglapastangan sa dangal ng palasyo. Ito'y malubhang krimen! Balik na sa inyong palasyo. Malaking hadlang kayo kay Noah. Kayong mga nakakadiring baboy. Dapat lang sa inyong mabulok sa ilalim ng lawang ito. Mamatay kayo! Bruha kang Isabela Yanka. Lulunurin mo ako. Ilang taon akong lumaban sa corporate world. Nakita ko na lahat. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ano? Buhay ka pa rin? Anak! Anak! Naririnig mo ba ako? Anak! Anak! Mga kawal! Dali, itapon niyo ang dalawang hamak na ito pabalik. Lapastangan! Pinanlilisikan mo ko? Tumahimik ka! Kalabisan na yan! Pinanlisikan mo na ako! Sinigawan mo pa ako! Kapangasan! Parating na ang kamahalan! Kamahalan! Wawakasan daw ni Binibining Grace ang buhay nila. Grace Lewis, anong ginagawa mo? Hindi. Kahiya-hiya! kahit mag-ina. Naku, kahiya-hiya. Malaking kahihiyan ang ganyang kalapit na ugnayan. Nilalapastangan ng moralidad na kakalason. Karimari-marim! Ah, kamahalan. Ang Grace na ito, nilapastangan niya ang banal na katawan ng prinsipe at lumabag siya sa utos. Tunay na ito'y kawalang galang. Oo nga. Ako'y namamanhik, kamahalan. Dakpi ng mangkukulam na ito. At hatulan siya ng kamatayan. Bilang babala sa lahat. Tumahimik na nga kayong lahat! Nagliligtas ako ng buhay dito! Iyahagis ko kayo sa lawa nang magising kayo! Nagliligtas sa kasuklam-suklam na paraan. Kailanman ay hindi pa nangyaring ganitong kapangahasan. Ito'y malaking kahihiyan. Manggagamot! Kamahalan, ang unang prinsipe ay wala ng pulso, hindi na humihinga. Siya ay humanaw na.
Kamahalan! Kamahalan! Kamahalan, kasalanan niya ang lahat. Nagkamali ang unang prinsipe at siya'y napahiya nang pinalabas niya siya. Labis siyang nagalit. Kaya nilunod niya ang unang prinsipe. Pinatay niya ang prinsipe. Pagpapakamatay, malaking kasalanan nito. Ang pagtatangka sa prinsipe ay walang kapatawaran. Kamahalan, ang angka ng Luis ay nararapat lamang nipulin. Tumahimik kayo, sabi! Kung sino mang magsalita ng kalokohan, itatapon ko kayo sa lawa! Mamamatay rin kayo! Hindi ako nagbibiro, ha? Grace Lewis, lapastangan ka! Huminahon ka dyan! Kamahalan, ang unang prinsipe, siya'y si Binibining Grace. Nilapastangan niya ang prinsipe. Kamahalan, parusahan niyo siya. Buhay siya! Paano nangyari to? Muntik na akong mamatay. Ang bigat, ang hirap. Kahit na nailigtas niya pa ang prinsipe, hindi mapagtatakpang pinagtangkaan niya ang tagapagmana. Nakita niyo ang lahat. Ang kalapastangang ginawa niya nararapat sa kamatayan. Maiksi lang ang pasensya ko, ha? Hinding-hindi ko matitiis sa mga gaya mong sinungaling. Ginagawa mong tama ang mali. Hayop! Anong ginagawa mo? Narito ang kamahalan. Wala kang galang. Ano talagang ginagawa ko? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Ikaw ang mapanlin lang dito. Tinulak mo kaming mag-ina. Gusto mo kaming malunod. Ano, ha? Nabigo ka? Kaya sinisisi mo kami ngayon? Kami ang gusto mong magbayad sa kasalanan mo? Sinungaling ka! Kamahalan, kasinungalingan yan. Naninirang puri siya. Paano ko magagawa ang ganong kasamang bagay? Naninira? Tigil! Grace Lewis! Grace Lewis! Mag-ina nga kayo. Siniraan ni Elijah si Noah. Ngayon sinisiraan mong konsorte. Kayong mag-ina. Talagang kayo'y pinagpiyak na bunga. Walang pagsisisi. Bahala ka sa buhay mo! Emperador na walang silbi! Ang sama ng ugali! Bulag ang mga mata mo! Ang Grace Lewis na to, sadya siya ay lapastangan. Kamahalan, masyadong mapangahas si Luis. Pinagtangkaan ng prinsipe at sinalakay kayo. Nagtaksil siya sa bayan. Ikulong siya sa palasyo. At saka, patawan ng kamatayan. Pati ang kanyang buong angkan. Mga kawal, patawan siya na. Kamahalan, pakiusap po niyong gawin yan. Ang prinsipe ang piniling tagapagmana ng inang emperatriz at si Binibining Grace ang kanyang ina. Kung siya ay papatawan niyo ng kamatayan, magdudulot ito ng malaking gulo sa inyo ng inang emperatriz. Napakabigat na kapalit. Mas mabuting ikulong muna siya sa palasyo at hintayin ng inang emperatriz. Mga kawal, malaking kahihiyan si Binibining Grace. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Isang buwan siyang ikukulong sa palasyo. Doon lang siya. Hanggat wala kong binibigay na utos. Kamahalan, masyado kayong maluwag. Tahimik! Balik na! Kamahalan, hintayin. Kayong dalawa, mga loko kayo, ha? Bagay na bagay. Ikaw! Mga kawal! Ipaalam to sa lahat. Simula ngayon, wala na silang pagkain, uling at gamot. Bigyan lamang sila ng 2 tuyong tinapay at 1 plato ng nabulok na gulay. Maging ang tubig, higpitan ng rasyon, hintayin ang utos ko. Nais kong malaman kung hanggang kailan tatagal ang mataba niyang katawan. Mababang nilalang. Opo, kamahalan. Masusunod po. Tutungo na ako ngayon sa sambahayan at imperial na kusina. Nais kong makita kung mabubuhay ka na walang tamang pagkain hanggang bumalik ang gurang na inang imperatrice na yon. Ito ng pagkain natin, ina. Binibini, yung Yuno nagdala ng pagkain. Yung ilong niya, abot langit, hambog siya. Sabi niya mula sa araw na to, ganito lang ang dadalhin nilang pagkain sa atin. Napakakunti rin ng tubig. Binibini, paano tayo mabubuhay? Ang bilis, Isabella Yang. Akala mo mapapatay mo kami sa gutom ng anak ko? Sorry ka, hindi na ako yung dating Grace Lewis. Sa original na kwento, ginawa kaming parang lechon ng salbahing babaeng yun. Hinaluan niya ng pampataba ng baboy yung pagkain namin hanggang lumobo kami.
Kaya kinamuhian kami ng inang emperatris hanggang kamatayan niya at nung bulag na emperador na yon. At si Noah ang nagmana ng trono. Pero ngayon, dahil nandito na ako, hinding-hindi na mauulit yon. Para sa trono ng anak ko, papatay ako at lalaban! First step, mahigpit na security. Bawal ang mga galing sa labas. Dapat safe ang mga kakainin natin. Sofia? Apa, Binibini? Dali! Dalhin sa akin ang lahat ng mga kandado ng palasyo. Malaki o maliit, bago o luma, tanso o bakal. Kahit ano pa yan, basta kandado, dalhin mo sa akin! Lahat! Ngayon din! Ha? Apa, kukunin ko na! Perfect! Ngayon naman, unless gigibain nila tong palasyo, sorry, hindi sila makakapagpapasok ng kahit anong contaminated item dito. Tila sa nangyari. Napaliw na siya. Di ko alam. Sina, tila nagbago nga siya. Miniitago akong salapi. Maaari ko sigurong hilingin sa mga kawal na tumawag ng imperial na manggagamot. Kayong dalawa, bakit nandito pa kayo? May ipapakita ko sa inyong kamangha-mangha. Sigurado mapapanganga kayo. Ano yan? Wow! May mga guhit! Salamang ka! Binibini, immortal ka na! Ina, ano pong kababalaghan to? Yan ba? Ang tawag dyan, Cross-Dimensional Universal Mall. Sa loob niyan, nandyan na lahat. Basta naiisip mo, kaya nila yung ibenta dyan. May gusto ka ba? Itap mo lang dyan. Ganito. Yung susunod, yung practical lang kunin natin. Para fresh ang pagkain natin at masarap ang tulog natin, kailangan maliwanag kapag gabi. Wow! Kumuha rin tayo ng mga pang-exercise. At kailangan din nating magmukhang maganda. At syempre, hindi mawawala. Heto, masarap! Hello, na-deliver na lahat. Pasay na lang po. Thank you, ma'am. Sana magustuhan niyo lahat. Ina, sino po yun? Sino siya? Siya ang tagapagdala ng kagalakan. Kagalakan? Nakadepende sa mga tulad niya kung magiging masaya ako sa mundong to. Tagapagdala ng kagalakan, di ba? Ngayon, ang kailangan naman natin... Sabayang kamay sa paghinga. Bilis, come on, move it! Kailangan ma-burn ng mga calories na yan. Kaya niyo yan, Binibini! Konti na lang! Nakakatapos na rin po kayo ng isa! Hindi ko kaya kahit isa. Iba na lang yung mas madali. Taas pa! Ano ba? Bakit ba tumataba lang ang katawan na to, ha? Pag nagtuloy-tuloy to, bago tayo mapatay ni Consorte Yang, madudurog muna tayo ng taba. Elijah, hindi tayo pwedeng sumuko. Sige, bangon! Papayat tayo! Lulusog! Mabubuhay! Talon! Mali yung una. Letter C. Yun ang tamang sagot dito. Yung pangalawa, mali rin. Bakit ganon? Mali ka rin pati sa pansampo. Ang mundo ay hindi pagkaari ng iisa lamang. Ito ay pagkaari ng lahat. Elijah, sundan mo ako. How are you? How are you? May itim, may puti, may dilaw, lalaki, babae, Binibini. 8 banyagang pantas na nagtuturo sa unang prinsipe. Kahapon yung isa, binati siya, Bonjour, Elijah. Hanggang kailan pa siya mag-aaral? Alam mo, French yun. Bonjour. Hello, Bonjour. ibig sabihin nun. Ah, Dahil sa pinipigilan siya ni Consorte Yang, halos walang natutunan si Elijah. Para mabawi niya ang trono, hindi pwedeng malusog lang siya. Kailangan matalino at mahusay din. Sa kwento, paglipas ng 1 buwan, bibisita ang kaharian ng Uluru. Matatrap si Elijah kasi hindi siya marunong ng wika nila. Papalabasin ni na Isabela na traidor siya.
Lalong magagalit ang emperador at ang dowager. Pero ngayon, sisiguruhin kong magsha-shine siya. Sige po, ipapainit ko na sa microwave yung manok para sumigla ang unang prinsipe. Masarap at masustansya. Isang buwan nang nakalilipas. May balita ka na ba kay Binibining Grace? Isang buwan na nang ikinandado ni Binibining Grace ang palasyo nila. At sabi buong buwan na ang mag-inay nasa loob lamang ng palasyo. Mabuti. Tama lang na sila'y nakakulong sa libingan yon ng mga buhay. Nang hindi sila makita ng inang imperatrice. Sa lahat, anyo ang pinakamahalaga sa kanya. Galit sa kapintasan. Ngayon, masdan mo ang palamuti ko. At kasuotan. Matutuwa ba rito ang inang imperatrice? Araw-araw kayong naliligo sa gatas na pampalambot ng balat. Makinang pa sa kaputian ng niebe ang inyong kutis. Napakakinis. Sa rosas ninyong kasuotan, kayo'y nagniningning. Tiyak na malulugod ang inang emperatrice. Binabati ko po kayo, ina. Handa na ba ang kaloob mo sa inang imperatrice? Salamat sa pag-aayos ng lahat. Tunay na, mariringal na mga puppet. Tiyak na matutuwa ang inang emperatrice. Mahusay. O siya. Tayo na. Salubungin natin ang inang imperatrice. Opo, kamahalan. Maligayang pagbabalik sa inyo, inang imperatrice. Naway pagpalain kayo ng mahabaging langit. Magsitayo na kayo. 5 taon na kong nawala at nagdasal. Sa aking pagbabalik, nakita ko masiglang-masigla kayong lahat. At maayos din ang takbo ng korte. Hindi mapaliwanag ang kaligayang aking nadarama. Mahusay! Ang pagbabalik ninyo, kamahalan, nararapat ipagdiwang ng buong bayan. Kami ni Noah ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Kami naghanda ng kaloob nang kayo'y parangalan. Nawa ito'y maging sapat sa inyo, kamahalan. Oh? Anong natatanging kaloob yan? Halik kayo, dali. Dalhin nyo na rito. Dakilang ina, nabanggit po sa akin ni Ama na hilig ninyong manood ng mga dula. Ngunit bumabangon pa lamang ang kaharian. Itinturo ni Ama na mahalagang pagtitipid. Malaking gastusin ng mga mananayaw. Kaya akin pong naisipan na ako mismo ang lilikha ng mga papit ng anino. Sa oras ng pahinga, ako at ang aking mga lingkod ay magtatanghal upang kayo ay maaliw. Bagaman hindi ganun karangya, ito'y nakakabighani. Aba, mahusay na bata. Napakatalino, magalang sa matanda. Hindi mo lamang pinagbigyan ng aking nais, isinaalang-alang mo rin ang ating bayan. Sa napakamurang edad, malalim na ang iyong pangunawa. Tunay na pagpapala sa angkang maharlika. Halika, lumapit ka sa iyong lola. Nais kitang pagmasdan ng malapitan. Napakalaking kayamanan ng ginugol dyan. Pinakamahuhusay ang gumawa niyan. Wala yung katulad. Paano pa mayahambing sa akin ang Grace na yon? Noah, napakagalang mong bata. Mahusay magturo si Isabella. Tatandaan ko ito. Sa aking nakikita, maganda ang iyong kutis. Nagniningning sa ganda. Ikaw ay maringal at puno ng biyaya. Sadyang angkop sa dugong bughaw. Tunay na huwarang konsorte. Mahusay. Salamat, kamahalan. Nasaan pala ang aking Elijah? Nang ako'y umalis, 8 taon pa lamang siya. 5 taon ko na siyang hindi nakita. Malamang matangkad na siya. Kaninang umaga, nagpadala ako ng lingkod sa kanila. Subalit, Ituloy mo ang sinasabi mo. huwag kayong magagalit, kamahalan. Ito'y batay lamang sa sinabi ng mga lingkod. Sa pantaha ko lamang. Maaaring ako'y mali. Ituloy mo lang. Opo. Ayon po sa mga lingkod, nakakandado pa rin ang palasyo. Lubhang tahimik pa sa loob. Mukhang si Binibining Grace at ang unang prinsipe nakahimlay pa rin. Ano? Ngayon lampas na ng 10 ng umaga. Lucas, ganito ba ang pagpapalaki mo kay Elijah? Hinahayaan mo lamang siyang lumaking tamad? Lola, huminahon kayo. Nabigo ako sa disiplina. Naging maluwag ako. Ingatan niyo ang kalusugan ninyo. Huwag niyong hayaang mapasama kayo dahil sa walang silbing yun. Kung mamarapatin ninyo, walang kasalanan ng kamahalan. Ang labis na ginhawa, kapabayaan ng bunga. Madalas na naghahangad ng pagkain ng mabibigat.
matamlay at antukin. Ang unang prinsipe at si Binibining Grace malamang ay hirap lamang sa kalusugan at hindi nila nais na kayo ay hindi igalang. Mabigat? Antukin? Anong ibig mong sabihin? Malamang hindi nyo batid kamahalan, ngunit sa 5 taon, ang unang prinsipe at si Binibining Grace. Ang ayoko sa lahat ay mga taong pasikot-sikot. Magsalita ka na! Opo, kamahalan. Ilang taon nang sadyang ibinukod nila ang kanilang sarili. Walang ginawa kundi kumain at mahiga. Nag-iba ang anyo at hindi na makilala. Nag-aalala ang kamahalan sa prinsipe kaya inilipat niya siya sa tahanan ng prinsipe at kumuha ng pinakamahuhusay na guro. Subalit, sa piging ng kaarawan, si Binibining Grace sa di malamang dahilan, kinaladkad niya ang unang prinsipe. Dinala niya sa lawat muntik nang mamatay. Dahil doon, wala nang magawa ang kamahalan. Sa takot na magtangka, si Binibining Grace nang higit pa ron, ibinalik ang unang prinsipe sa palasyo. Totoo po yun. Nung piging ng kaarawan, hindi lang siya pinagtangkaan ni Binibining Grace. Kunwari nililigtas siya sa gitna ng tirik na araw at sa harap ng madla, idinikit ni Binibining Grace ang kanyang labi sa prinsipe. Tunay na malaking duging sa mga dugong bughaw. Winasak ang dangal ng kaharian. Dati matalino at makisig ang prinsipe. Ngunit ngayon ginawa na siyang mangmang at hangal ni Binibining Grace. Dambuhala na siya, tila isang baboy. Wala ng bakas ng isang tunay na maharlika. Nagpapakasasa si Binibining Grace at walang anumang pagtitimpi. At ngayon pinalaki niya ang unang prinsipe na katulad niya. Niyurakan niya ang maharlikang dangal. Lapastangan! Si Binibining Grace ay mula sa hamak na angkan. Paano niya magagawang gabayan ang pagtuturo sa prinsipe? Lalo na't si Elijah ang aking tinalagang tagapagmana. Anong maituturo niya? Ilipat agad ang prinsipe sa palasyo ng mahabang buhay. Ako mismo magpapalaki sa kanya. Opo. Ang kurang na to, ang hangal na Elijah. Nauna lamang siyang pinanganak ng 30 minuto. Ano kung siya ang panganay? Sa kaalaman, sa pagpapalaki, sa dangal ng angkan, at maging sa panlabas na anyo, hindi karapat-dapat ang Elijah na yun sa aking Noah. Bakit ba siya nahuhumaling na kupkupin ang batang yon? At nais pang hiranging tagapagmana? Hangal! Kamahalan, huminahon kayo. Ang inyong kalusugan ang higit na mahalaga pag nakita niyo ang prinsipe. Naway huwag kayong mabigla o magalit, sapagkat hindi na siya ang gaya ng dati na inyong iniwan, na kaibig-ibig na bata. Sa ngayon, lagpas na siya sa 400 libra, isang dambuhala. Ikaw gurang ka, kinasusuklaman mo ang kapangitan at katabaan. Nais kong makita kung paano mo pa siya ituturing na tila ginto. At kukupkupin kapag bumungad na sa iyo ang kanyang dambuhalang anyo. Madidiri ka. Ano? 400 libra? Totoo ba ang sinabi ni Isabela? Amanda, Kamahalan. magtungo ka sa tabing palasyo. Ihatid mo ang aking utos kay Grace Lewis. Dalhin sa akin sa Prinsipe Elijah. Dalhin niya rito ngayon din! Opo. Iyan si... Anong... Ano nangyari to? Drama Wave. Siya Si seryoso? Binibining Grace? Ano? Binibining Grace? Binabati ko kayo, kamahalan, mahal na emperador. Maligayang pagbabalikin ng emperatris, mabuhay kayo. Elijah! Ikaw na ba ang aking Elijah? Opo, Lola. Paumanhin. Nahuli ako sa pagbati. Parusahan niyo po ako. Isang buwan na nga lumipas. Paano ka nagbago ng ganyan? Grace Lewis, yan ba'y itim na salamang ka? Tama. Wala pang nakapagbago ng ganyan sa loob lamang ng 1 buwan. Napakalaking pagbabago. Hindi ka si Grace Lewis. Sino ka ba talaga? Umamin ka na! Tama na. Bago ako umalis ng palasyo, ganyan na ang itsura ni Binibining Grace. Bagaman siya ay mas lalo pang ang gumanda ngayon, malinaw kung sino siya. At ikaw, Isabela, bakit kung ano-ano ang iyong sinasabi? Isabela, mangkukulam ako. Tumingin ka sa'kin. Kukunin ko ang kaluluwa mo. Pag nanggulo ka pa ulit, gagamit ako ng salamangka. Sasakit ang puso mo. Masusugat sa mukha at makakalbo! Kamahalan! Inamin niyang mangkukulam siya! Mga kawal, dakpin
Pinsan! Isabela, tahimik. Bagay sa'yo. Maganda. Salamat, kamahalan. Oh, loko. Sa inyong pagbabalik, aking dakilang lola, may nanda po akong kaloob.